Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayon sa telebisyon at mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media platform kung saan na ang isang blind item ay tumutukoy sa isang young actor na bago pa lamang sa industriya ng showbiz na di umano nilapastangan ng dalawang gay executive ng GMA Network. Ayon sa mga ulat, ang dalawang gay executive na ito ay hinaluan di umano ng pampatulog ang inumin ng aktor upang maisagawa nila ang masamang balak nila sa young actor. Kaya naman nag-trending ngayon sa iba't ibang social media platform ang hashtag Justice for Sandro, pangalan ng young actor na si Sandro Mulak, panganay na anak ng dating child star na si Nino Mulak, na siyang naiuugnay sa naturang insidente. Sa inilabas na blind item ng pip.ph ay mababasa, "Newbie actor, muntik nang maging midnight snack ng dalawang gay." Kasunod nito, July 30 ay naglabas ng Facebook story ang batikang showbiz reporter at manager na si Ogie Diaz na tila kontra sa naturang blind item. Sabi ni Ogie, "Anong muntik? May nangyari talaga, believe me, wag nang pagtakpan, dapat ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inabuso." Sa sumunod pang IG story ni Ogie, inilarawan niya kung paano naganap ang pambibiktima sa young actor. Mababasa rito, "Diyos ko, yung ginawa sa biktima parang nagbabasa ka lang ng Sirex sa Abante nung araw kung ilalarawan mo. Try to imagine." Basta ang permes, hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya. Kahit nakikiusap siya na wag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko. Traumatized. Ang ending, may depression, panic attack, anxiety ang biktima, kaya madalas mag-breakdown. Ayan ang nakasaad sa post ni Ogie Diaz. At hindi naman maiiwasan na ma-curious ang mga netizens at silipin ang mga social media account ni Sandro bilang nababanggit ang pangalan niya kaugnay ng isyong ito. Sa kanya recent post, mababasa ang isang Bible verse kaugnay sa daing ng mga helpless. Mababasa dito na, "God is never late. He see the cry of the helpless, and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him." Naglabas na din ng official statement ang GMA Network at sinabing, hindi pa naghahain ng formal na reklamo ang mga taong involved sa insidente at kung mag-file na di umano ang mga ito ay magsasagawa umano sila ng masusing investigasyon. Ani pa ng GMA, "We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness." Ayon pa sa mga ulat ay kumuha na ng abogado ang ama ng young actor na biktima sa isyong ito para mabigyang katarungan ang paglapastangan sa kanyang anak at mapanagot ang mga may sala, na siya namang iniuugnay ng mga netizens sa matapang na post ni Nino Mulak. Nitong madaling araw ng July 31, 2023, nagpost si Nino Mulak, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Yan ang post ni Nino Mulak. At hindi na nga din napigilan ng asawa ni Nino Mulak na si Diane Abby ang kanyang sarili. At naglabas na nga din ito ng kanyang saloobin. Ito ang kanyang post. "Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak, na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na binalot ng kademonyuhan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyang ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot." Ayon nga sa mga naunang ulat,
Naganap ang insidente noong gabi ng katatapos lamang ng malaking showbiz gathering. Ang dalawa umanong salarin ay ang dalawang gay executive ng GMA Network, kung saan sa isang hotel ay nilagyan di umano ng sleeping pills ang inumin ng young actor para magawa nila ang masama nilang balak dito. At inilabas na nga ang pangalan ng dalawang gay executive na ito na si Jojo Nunez at Dudi Cruz, na sumalbahi sa young actor na si Sandro Mulak. Sa ngayon ay wala pa silang reaksyon hinggil sa isyong ito at kung ipagtatanggol ba nila ang kanilang mga sarili. Ayon sa mga netizens, hindi lamang sa showbiz industry nangyayari ang mga ganitong uri ng insidente na inaabuso ang mga baguhan ng kanilang mga senior at kadalasan dala ng kahihiyan pinipili na lamang nila na manahimik at kimkimin ang pinagdadaanan alang-alang sa kanilang reputasyon at pangarap. Kayo, ano po ang masasabi nyo sa isyong ito? I-share nyo naman po ang inyong komento. Comment down below po.